namamahinga kami ng tanghali. Kami ay magluluto na ng mga pananghalian namin nito. Hindi namin nakalain na exactly 1,200 hours nagbigay ng fire support yung kalaban doon sa other side nila na flank under ng MILF, then doon sa right flank nila andun yung MNLF. So hindi namin nakalain nung time na yon na bigay sila ng 3 rounds na 81 mortar. So yung first hit tinamaan ng 5 kong kasamahan, si Leta Entreras, si Sergeant Lopez, si Ringumpad, correction, si Apolonio, so sa akin na yun, 3 ang wounded at isa ang patay sa amin. Then ako, nag-command ako ng ceasefire dahil yung 9 company na nasa harapan namin. So, nagbigay ako ng command doon sa left side ko na ceasefire. Mga mag-cross yung namin, yung fire sector namin. So, habang nagbibigay ako ng command, sumisigaw ako ng ceasefire at nakakubli ako sa isang puno ng nyug na hindi ko akalain na biglang na lang akong nabagsakan ng 81 mortar. At noon, sa lakas ng impact, ako yung wave ng putok, natumba ako. At hindi ko akalain noon na nakatulog ako dahil sa lakas ng impact. Akala ko may tama din ako. Balit nung after mga 10 minutes na hindi ako kumikilos, hindi na ako magalaw, pero naririnig ko yung mga sigaw ng mga kasamahan ko. Sumigaw si Sergeant Saraspi. I-recover si Malyari, tinamaan. Then, sumigaw din si Navarrete at saka si Corporal Solmayor na i-recover si Master Malyari. I-recover. Wounded, binagsakan siya ng 181 mortar. At hindi nagtagal, mga after that 10 minutes, na nagising ako, bigla na lang na tinignan ko yung katawan ko kung may tama ako. Pinagpag ko yung katawan ko. Tinitingnan ko kung may tama ko. Nung napansin ko na wala akong tama, nag-assault ako ng forward dun sa enemy hanggang sa na-hit ko yung pangalawang post nila na nabutan ko na lang na doon yung mga empty shell ng M203 at nagantay na lang ako doon ng hanggang 5 minutes at di nagtagal, sinundan ako ni taton officers namin na si Captain Agoncillo. Na sumisigaw din siya na hold fire. So nung nag-hold fire sila, saka nag-advance si Sir Agoncillo at pinuntahan yung aking
pwesto na post. Nung dumating na si Sir Agoncillo, kinumusta ko kung anong kalagayan ko, kung may tama ba ako. Ay sabi ko naman kay Sir, Sir, wala akong tama, Sir. At saka nakuha ko naman yung para sector natin, Sir. Then, at nagtagal, nung nag-stay ako sa post, dalawa na kami ni Sir Agoncillo. At ng mga 1,500 hours, nagbigay na naman sila ng putok na galing sa kalaban. So sa amin pa rin bagsak ng 203 at saka yung rifle grenade nila. So nag-return time kami, then ni-hit ko yung kung saan nanggagaling yung putok. Nung nagka-cover fire kami ni Sir Agoncillo, mga 1 minutes na cover fire namin, biglang huminto yung pumuputok doon sa isang bahay na kung saan nanggagaling yung pinakamalakas na fire support nila. Then, nung yun, wala nang sumunod na putok. So, nagkapalo na lang, sa malayo na lang, nagpalitan na lang ang putok sa team ni Sergeant Saraspi. Then, sa team na naiwanan ni Let Enreras na team niya. So sila na lang yung nag-cover fire doon sa right flank. And then yung sa 9 company, nandun sila sa right flank namin. So mga hapon, mga 1,600 hours, huminto na yung putukan. And then pangalawa kong huminto ng putukan. Anong result ng encounter, Master? May natamaan ba sa inyo? May natamaan sa inyo nun? So, yung panahon namin, wala naman. So, maliban lang dun sa nawundin namin. Okay, Master. Team leader ka nun, di ba? Team leader. Bilang isang team leader, Master, noong pagputok, anong pinakaunang inisip mo nung pumutok na yan? Paano mo ginampanan yung team leader, pagka-team leader mo? Ano yung ginagawa mong action doon kagad? So, nung time na yon na yung pagbagsak ng unang hit ng 81 mortar. Unang putok ba is 81 mortar? Tinamaan na yung apat mong kasamahan, pero dalawa, tsaka isa sa team ni Leta Enreras, dalawa din. Ano nangyari doon, Master, nung pagka tinamaan? Bali, nagluluto kami ng pananghalian time. So, nung pagluto namin, kakain na lang sana kami. Siyempre, kakain na kami, kukuha na ng mga pagkain para ibigay na dun sa left side na security, then sa other side na security. So, habang naglalakad din si Tadil Lopez, papunta dun sa right flank. At nataon na nandun din yung team leader ng isang team na si Let Enreras. Nagpapahinga din siya doon. Tapos yung tatlo, sina Apolonio, si Dakiwag, si Dakiwag. Yung Corporal Dakiwag. Then tapos, nataon na nandun sila ngayon nung time na yun, pagbagsak ng unang hit ng mortar. Then pangalawa ako. Di ba ikaw tinamaan ka, Master? Wala ka bang naramdaman ng pagkatama sa'yo? Bagsak Wala naman. Ang naramdaman ko na lang yung lakas ng impact. Pero nahimatay ka? Nahimatay ako ng 10 minutes. So, after ng 10 minutes, Master, ano yung nasa isipan mo? Yung nagkamalay ka na? Hindi ka ba natakot? Bingi. Hindi talaga ako makarinig. Nung time na yun, nung nagising na ako. Nabingi ako. Tapos,
dumudugo yung kanang tenga ko. Pero inisip mo pa rin yung mga tropa mo kung okay lang. Oo, ngayon ano ko pa rin yung tropa ko, na-command ko pa rin ng maayos. Na-command ko pa rin sila. Pero hindi ka natakot, master, na mag-forward ka sa Hindi ako natakot that time. Anong inisip mo nung Ang iniisip ko nung time na yon, yung para maprotektahan ko yung right side flank namin. Pero- Kasi sa likod namin is nandun yung batalyon control. Oh, grabe no? Tinama, ano ka pala? Anong epekto nun sa'yo, master, hanggang ngayon yung mortar? Galing siya ng due to west papunta sa amin. Mga NPA? Um, ah, Grabe. Pero ano nyo pa rin yung kwan? Nag-proceed pa rin kayo doon sa kwan? first Napante kayo? Hmm. May ilang team kayo noon, time na yun? Bali, kami, bali ako yung pinakahuling jump off ng helicopter. Then tapos pagbaba namin, yung unang putukan namin noon is yung pagbaba ng tropa galing sa APC papunta doon kasi hindi sila dumaan pinaka mismong port area. So bumaba sila sa right side ng port area. While sila moving sila papuntang Kabayanan. So yung first leading namin is Sergeant Gumpad. Sila yung unang leading namin noon. So na-encuentro sila, na-wounded siya doon ng dalawang tao niya. Pero sinong ground commander nyo that time? Ang ground commander namin is under ni Colonel Marcos na time. Okay. Ano pa ilagdag mo doon, sir? So, yun ang ko doon sa pangutaran sa Hulo. So, ang pangalawa kong experience regarding sa operation na as a team leader at the time, during time na na bigyan na rin ako ng task bilang as team leader. So marami akong na sa sarili ko. Marami akong na-correct sa sarili ko. Kasi nung time na yon, naranasan ko naging 10 members. So marami akong natutunan sa pagiging 10 members. At nang time na naging team leader ako, maraming din ako natutunan kung paano ko ma-develop yung teammates ko, kung paano ko mabibigyan ng moral support, then kung paano ko sila ma-develop as a team member. So lahat ng mga bagay na pwede kong i-share sa mga teammate ko, lalong-lalo na yung counseling. Okay, paano ka mag-counsel sa isang tao? Then, liban sa pagka-counsel ng mga tao ko, kung paano ko rin ma-develop din yung physical nila, endurance, yung spiritual nila, yung welfare nila. Most especially, yung family nila. Kasi yan ang pinaka-importante kasi sa bawat isa sa atin. Kasi dahil din sa mga pamilya natin, sila din nagbibigay din ng isa sa mga moral din sa mga tao natin. Then, ganun din yun sa financial. Kasi sa financial, kailangan i-advisean mo rin sila kung paano nila gamitin din yung sweldo nila, kung paano din nila gagamitin paano nila i-ano sa mga pamilya nila. Then, ang pinaka-kwan ko talaga sa bilang isang team leader
nung time na yun, kung paano ko mapangalagahan at kung paano ko din ma-improve yung mga weakness nila intro to as a team member. Nung naging section leader ako, padahan-dahan na rin yung lumalaki yung responsibilidad ko. Okay. So, yung responsibilidad ko nung nag-team leader ako, halos konti lang ang pagkakaiba sa ngayong section leader ako. Natagdagan lang ng isang team. So, tumataas yung responsibilidad ko. So, yung leadership style ko, ganun pa rin. Walang magbabago, kundi nandun. Kailangan calm down ka lagi. Ano ka sa mga tao mo. Pakinggan mo yung mga daing nila. Halos na ganun pa rin yung situation, yung pagtakbo ng kanilang ano nila sa buhay. Then, nung time na naging ako, magpa-platoon sergeant ako. So, lumaki yung responsibilidad ko. Okay. At time. Pero hindi ako lagi-lagi sumasama ng time na yun. Kasi pag kulang yung tao namin, so tumatayo akong platoon sergeant. So yung leadership style ko din dyan sa platoon sergeant ay mas lalong lumalaki yung responsibilidad mo. So covered mo na yung buong team. So andyan pa rin yung pag-intindi mo sa mga tao mo. Yun. Walang mababago kundi yung pag-a-adjust lang sa sarili mo, hindi ikaw mag-a-adjust din sa kanila para sa iyo. So andyan lahat Okay. ng time na yun. Okay. Pero before that, na nandyan ako sa mga yan, na-assign ako ng 5th study. So, ang task ko, una, naging motor pool ako, then tapos naging admin issue ako. So, pag kulang ang tao, sumasama ako sa operation, nagti-team leader ako, section leader ako, then nagpa-platoon sergeant ako. So, doble yung responsibilidad na inano sa akin. Admin, then financing CEO din ako. So, yung time na nandun kami sa kulong hanggang sa kasalukuyan. Okay. So, yung mga responsibilidad ko na yan, bali napakalawak. Ang laki ng i-adjust sa sarili. Una, admin. So, responsibility mo yung personnel. Pangalawa, yung welfare ng personnel mo. Pangatlo, yung pangangailangan ng individual sa personnel. Lalong-lalo na sa admin matters. Okay. Sa finance naman, okay naman din sa finance kasi hindi naman masyadong matrabaho. Pero ang ano talaga sa lahat is yung platoon sergeant, then yung admin issue. Okay. Napakalaking responsibilidad na ginagampanan ko. So lahat na yun, ina-apply ko lahat yung mga pwede kong maibigay sa mga tao ko. Yung moral support, yung welfare nila, then kung paano ko din sila may mentor about sa paghawak din ng tao nila pagdating ng magti-team leaders din sila. Okay, speaking of mentor, ano ang klase sa mga So, yung mga mentors na ina-apply ko sa kanila, yung kung paano sila
i-apply yung leadership nila sa kanilang mga subordinate na o sa teammate nila o buddies nila. Ayun. Unang-una, kung paano nila pakibagayan yung mga teammates nila na walang sama ng loob, sir. Pangalawa, yung mag-join ka sa kanilang mga socials tulad ng birthday, mga anniversary. So, may konting inuman. So, bilang isang team leader o tatlong leader, section leader, mag-join ka sa kanila din, tapos makibanding ka para makuha mo yung kanila yung simpatiya. So, yung simpatiya na yan, siya yung puhunan kung paano mo makuha yung kahinaan nila. Kasi, unang-una, paano mo siya makilala? Paano mo siya makakategorize yung tao mo? Yan, pangalawa. Pangatlo, kung paano mo rin yan din yung kanilang belief. Yung kasi yung belief nila. Kasi may kanya-kanya tayong relihiyon, Katoliko, Iglesia, at iba pa. So, lahat yun, bibigyan mo pa rin sila ng importansya. Dinggin mo yung kanilang mga karaingan. Then tapos, kakategorize mo kung tama ba yung kanilang mga kanila, mga inahin nila, suggestion nila, pakinggan mo sila. Then tapos, pag nasabi na nila yung kanilang mga recommendation o suggestion, so pag-uusapan mo yun, pag napag-uusapan lahat nun, so kung anong gusto ng lahat, doon tayo magbabase sa pangkalahatan, hindi lang sa isa. Kasi kung isa, pang personal intention na yun. Yung mga na yun. Pero natin, isa lang dapat yung pagiging focus natin kung ano yung magandang sa tao mo. Pangatlo, yung sundin natin kung ano yung policy ng company. Yun ang pinaka-the best na guidelines kung paano natin ma-improve yung leadership nila at ayun marami rin nila para sa bawat personnel nila. So, pang-apat, yung kanilang career. So, pinaka-importante sa lahat yung career. Baka pwede natin silang i-recommend na mag-undergo na sila ng basic course, advanced course, at saka yung mga technical courses. Kasi hindi lang sa pagka-team member, pagka-team leader, section leader, platoon leader. So, kailangan natin i-program din yung sa sarili natin. Bigyan natin ng program yung sarili at i-program mo rin yung mga tao mo din. Kasi hindi habang buhay na nandiyan lang sa team member, team leader, i-improve nila yung sarili nila. Malay natin, sila yung susunod na maging admin ng CO, maging operation ng CO, maging S4, hanggang mabigyan sila ng task sa kumpanya or either saan pa, hindi lang hanggang doon lang. So kailangan dapat bigyan nila ng importansya lahat ng mga pwede nilang i-apply sa kanilang sarili. Okay, para tabi, tayo.
Paano ka mag-develop ng taong master? Halimbawa, yung taong nakitaan mo na isang potensyal. So, unang-una, kung paano ko i-develop yung mga tao ko. Bilang isang master. Unang-una, kausapin ko yung mga personnel ko. Pag mag-open forum kami, kung ano yung kanilang karaingan, kung ano yung gusto nilang suggestion, pag-usap-usapan. Then tapos, pag napagkasunduan, yun ang magiging start na magiging guideline nila. Pangalawa, kikilalanin mo muna sila kung anong klase sila, kung anong klaseng meron sila sa bawat isa. So doon ka magbe-base pakikibagayan mo. Kung halimbawa ano siya, may mga attitude na negative. Doon mo siya doon mo siya kumbaga kausapin mo. Magbigay ka ng pep talk sa kanya. Advisean mo. So, yun pumapasok na yung counseling. Okay. Pag counseling mo siya, kung ano yung step by step, kung paano mag-program sa career niya, sa sarili niya, at ganoon din sa mga iba pa. Then, pangatlo, is yung physical, mental, tsaka yung kalusugan nila. Pang-apat, yung educational nila. Yan, magbigay tayo ng recommendation. Kukuha ng mga career courses, specialization. So, yun ang pinaka-importante sa bawat isa. Pag nakuha mo kanilang mga simpatiya, lahat, pati yung kanilang so dahan-dahan na ma-develop mo yung kanilang leadership. Panglima is yung kung paano din sila magdala ng tao nila. Kasi hindi lang dyan, sa pagiging team members, team leader na rin sila someday hanggang sa pataas ng kanilang posisyon. So, okay. May dagdag ka pa doon? Wala na. wala na. Okay. Sa anong pinakamahirap na naranasan mo? Nagkaroon ka ng problema sa tao mo during sa expedition. May experience ka ron. So, Paano mo yun nilutas? all time, yung time ni KFC Rampula, yung time, Na nasa operation ka? nung 5th company pa na the time, nung nandun kami sa Ulo. So, yung si KFC Rampula, nagkaroon siya ng trauma regarding dun sa encuentro, dun sa Ulo. Nag-break ng RNR, hindi na siya bumalik. So ang effort ko ron, kung paano ko siya makontak, kung paano ko rin siya mapakiusapan na bumalik siya sa pagkasundalo. So noong time na yun, dahil sa pagtatanong-tanong ko, yung mga kasamahan niya rin, mga kabatch niya rin na taga Zamboanga, na nakakuha ko ng phone number niya. So, nakausap ko siya, sinabihan ko na sabi ko, Dab, ang mga nangyari sa iyo, huwag mong masyadong dibdibin. Kung ano man yung yung mga naranasan mo,
meron pang mas mahigit dyan na naranasan ng mga kasamahan natin. Pero hindi sila sumuko. Malakas pa rin yung loob nila. Kahit ilang tao pa yung natumba sa kasamahan nila. Hindi sila natakot. Bumalik pa rin sila. Pangalawa, isipin mo yung sarili mo at saka kapakanan mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Ganon din yung sa family background mo. O, paano mo ngayon sila matutulungan kung sakaling aalis ka na sa servisyo? Tapos, ikaw, paano mo rin matutulungan yung sarili mo kung sakaling aalis ka sa servisyo? Oo, marami kang trabahong mapasukan sa labas. Pero, kung trabaho ka, no work, no pay. Kontrata mo, 6 months. After 6 months, parinyo ka na naman. Eh kung hindi ka matanggap ulit. So yung mga isang balakid sa buhay mo kung sakali kang lalabas ka sa servisyo. So, dito, military, lifetime job. Sabi ko, hanggang sa pagtanda mo. Sabi ko, basta makinig ka lang, makiramdam ka lang, sumunod ka lang sa mga senior mo. Wala namang senior na ida-down ang kasamahan. Kaya, balik ka sa servisyo. So, yung time na yon, nakumbinsi ko siya, bumalik siya. Then, ako yung admin niya that time, ako yung admin ng CEO. So, ang sabi niya sa akin, Master, ano bang gagawin ko? Okay, huwag kang mag-alala. Ako na nang bahala. Ako na ang gagawa ng write-up kung anong mga pangyayari sa'yo na nangyari sa'yo. So, nagawan ko ng aksyon, nakabalik siya sa servisyo. So, yun ko rin kung paano ko nakumbinsi kung ano yung naging kahinaan ni Pepsi Rapor. Okay. Nice.